ba lahat ang magagastos sa pag-apply mo dito sa Greece? Kaya ikaw kung nagbabalak ka, mag-isip-isip ka muna. Pero kung bago ka pa lang sa aking video, magpapakilala muna ako sa iyo. Ako si Enzo, isang seasonal worker dito sa Greece. Basta maghanda ka ng mahigit kumulang. Basta mag-ready ka ng 500,000, lahat-lahat na yon. Plus, habaan mo yung pasensya mo. Kumain ka ng pasensya, ng tinapay. Remember lang, may gagastusin ka pa sa Pilipinas. Medical fee, apostille, at lahat ng mga requirements mo, visa fee, sa'yo rin ang ticket, papunta mo dito. Honestly, hindi pare-pareha sa mga gastos ng ibang applicant dito. Kalimitan, iba-iba ang ahente, iba-iba ang lawyer, iba-iba ang mga nagpa-process sa kanila. Yung ibang mga narinig ko, 5,000 euro, yung iba naman 6,000, yung iba naman 7,000, at meron pang mas mataas. Ang good thing dito is hindi mo siya biglaan babayaran. Babayaran mo siya ng partial-partial. Pero kapag lumabas na ang iyong tinatawag na MD or Ministerial Decision, doon mo na kailangan magbayad ng kalahati para doon sa payment mo. Dito na magsisimula yung kalbaryo mo. Kaya hindi biro ang gastos dito. Kaya ang suggestion ko is mag-direct kayo sa mga agency para mas bumaba ng konti yung babayaran nyo kumpara sa mag-aahente kayo. Kasi ganun din naman yung magiging samo nun. Kasi nga ibabato ka pa rin sa agency sa Pilipinas. Ang maganda lang doon, merong mag-update sa'yo kasi sila yung may hawak. Kabayan, gaano naman katagal yung pag-aantay natin sa application? Depende po yan. Base sa personal experience ko, ako ay inabot ng 1 taon mahigit. Pero yung nababasa ko ngayon is inabot na sila ng 2 taon. Pero ito yung payo ko sa inyo. Habaan nyo yung pasensya nyo. Ihanda nyo yung sarili nyo kasi for sure may stress din kayo sa sobrang tagal ng pag-aantay nyo. Hindi ko nila lahat pero kalimitan kapag nakuha na nila yung pera, sobrang minimal na sila mag-update. At kapag nag-update ka at kinulit-kulit mo sila, malamang magagalit sa iyo at sabihin sa iyo, i-cancel mo na yung application mo. At isa pa, kung mag-apply kayo, much better yung hanapin nyo yung long term para mas maganda yung hawak yung resident card dito kumpara sa seasonal worker. Kasi kaming may hawak ng temporary resident card is allow lang po kaming magtrabaho ng 9 months and then 3 months kailangan namin i-exit sa Pilipinas. Yes, mandatory kang umuwi at hindi pa pwedeng ipilit mo yung desisyon mo dahil ang hawak mo ay seasonal card. At pero kung unang season mo pa lang, understood na hindi ka makakauwi. Hindi mo pa mababawi yung perang nagastos mo dito. No choice, mag-i-stay ka ngayon sa city at mararanasan mo ang buhay na napakamahal ng cost of living, kabayan. Kaya kung may kakilala ka sa Athens, kontakin mo na habang malayo pa kasi napakahirap maghanap ng bahay, napakahirap maghanap ng trabaho, sobrang daming Pilipino at ibang lahi